Magandang gabi sa ating mga viewers at magandang araw at magandang hapon kung kailan nyo man pinapanood to. Welcome sa isa na namang episode ng Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamos together with my resident guest, Jonas Terrado. Brad, magandang gabi. Magandang umaga na. Maganda pala. Alas 12 na eh. Okay. Pero hello sa lahat. Kung man oras nyo pinapanood to and dito tayo ulit sa Coliseum. Parang Oh. tagal na rin eh. The past few weeks, ang Scribe Stand live, pero ngayon balik tayo sa recorded muna dahil mahirap one man producer. Tape muna ha. Tape muna. Wala munang live ha. Anyway, Scribe Stand pa rin tayo, so debriefing after ng coverage and kakatapos lang ng coverage namin ng unang araw ng PBA Commissioner's Cup ngayong taon, 2025. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year sa ating mga manonood. Today is January 5, Sunday, 2025. So, it's a good double header, Brad. Good double header para sa ating mga fans. Maraming nanood dito sa Big Dome kanina. Siyempre, pag Ginebra, usually marami talaga. And if it's against San Miguel, usually talaga puno yung crowd. And siguro coming up nung Christmas Day, there's optimism, at least sa mga fans ng Barangay Ginebra, they came out today. And also dahil kumbaga ito na yung last day nung nung holiday bakasyon, kumbaga back to normal siguro, bukas. Usually I guess the fans wanted something to enjoy before balik tayo sa normal. So, big win tonight by Ginebra over San Miguel. They're now 5-2. Back-to-back wins, lalo na yung Magnolia game, and it seems na unti-unti yung Ginebra, nakukuha na nila yung group nila sa eliminations. Ang pinaka gusto ko pag-usapan, Brad, San Miguel kasi parang di ba, parang nag-adjust pa sila kay Coach Leo. What's wrong with them? Are they still adjusting to Coach Leo or import problem ba? Kasi below 500 na sila ngayon, di ba? 3-4. Unusual for San Miguel kasi I think last time na ganyan record nila at this point, matagal na rin eh. Hindi ko na ma-recall eh. Pero it seems hindi sila yung consistency nila, parang their signs na diba, ang sama nung start nila with George Calent, then umangat sila with pagdating ni Coach Leo, then sumubsob na naman sila eh. And siguro combination na rin nung dahil nagpalit siya ng coach, early part ng eliminations, tapos palit ng import, pangatlong import nila si Jabari Narcis eh. And siguro dahil bago din yung coach, adjustment na naman, sinong hinahanapan nila, sino yung titimplay mo na player na bagay sa ganitong sitwasyon, sa fourth quarter, na kahit may Chongson ka, or kahilig, hindi consistent yung minutes sila, and I believe si Toliano hindi naglaro eh, tonight. May injury ata. Injury. Si Jerry. May injury. So, these are unusual times for San Miguel na alam naman natin pagdating ng dulo ng elimination, sa kukuha na nila yung form nila eh. Or kahit alanganin sila, hindi sila yung below 500 na minsan kahit alanganin sila, at this point, pwede silang 5-2, 4-3, 3-4. Bihira mo sila makikitang below. Parang struggling, lalo na tapos na yung early part of the conference eh. So, yun, napanood ko yung import nga, Brad, today, kanina, si Jabari Narcis. Medyo may flashes naman na kaya niya mag-dominate, pero parang nakukulangan ako eh, no? Parang pwede na niya i-dunk pero hindi niya ma-dunk. Or may isang local lang bumabantay sa kanya, nakataas kamay, parang hindi niya ma-finish strong. Anong tingin mo sa Is he kailangan ba palitan or anong tingin mo sa
import situation ng San Miguel? Kasi kung magpapalit ka, sige Pang-apat. magpalit ka kung Ah. nasa sitwasyon ka na desperado ka na. At kung magpapalit ka ng import, siguro yung K-pop, yung hindi naman Benny Boatwright, pero yung Oo. impact parang Benny Boatwright na pag nag-produce siya, yung nahahawa yung team. Kasi ganun nangyari kay Benny Boatwright pagka palit kay Ivan Aska, si Aska nung nag-champion sila nung Commissioner's Cup, very inconsistent na parang hindi mo malaman kung kaya ba na maging go-to guy. Usually, ganun naman na-import dito eh. Oo. Pero nung dumating si Boatwright, very comfortable siya doon sa role niya, nakaka-deliver. Tsaka complement sila talaga ni Yun nga, ni Junmar. na Yun si siguro Junmar sa ang, loob, Benny sa labas. hindi naman kailangan mala Benny Boatwright ang yun nga, pagpapalit San Miguel. Hindi mo kailangan parang si Benny Boatwright maglaro or i-event si Benny Boatwright talaga. The import has to be yung impact niya ramdam. Okay. And if they're gonna stay kay Narcis, it has to be more impactful than yung pinapakita niya sa 2 games since pinalitan niya si Torren Jones. Si Benny Boatwright, di na siya makakalaro, no? Parang di naabot, tingin mo? Ano ba yung injury status niya? Ano daw actually August pa yan pinag-uusapan sa matagal pa, no? Achilles, alam ko Achilles eh. Kasi may time nung Governor's Cup pinopload na, di ba, pinopload na maging naturalized sa Gilas. So dahil doon nagkaroon din ng usapan doon sa ESL if ever na maging naturalized siya, maging eligible sa ESL. So far walang walang balita kay Benny Boatwright. So yun nga lang, kung magpapalit ka kasi ng import, adjustment period na naman yun. Ganun naman eh. Alam natin nangyari sa Magnolia, last conference, na dahil doon, apektuhan yung performance nila Nung nakita nila yung pamalit nila, too late na. So, let's see what happens sa... Siyempre, for the fans ng San Miguel, hoping for the best saka Beermen kung if they want to defend this championship. But going back to the winners, Brad, Ginebra. Siyempre, Troy Rosario played this best game in a Ginebra uniform, 22 points, 10 rebounds, 1 block in 33 minutes. Finally, steadily fitting in na talaga si Troy para sa'yo. I think komportable na si Troy Dahil yun naman sistema ng Ginebra, very fit sa kanya yun nga, kasi yung binibigay ni Troy, yung depensa, yung toughness, physicality, magja-jive talaga yun dun sa gustong sistema ni Coach Tim sa depensa Then sa offense, very versatile. Like we always say, very versatile siya. Kung hindi sa labas, sa loob. And I think tonight, medyo naging impact yung presence niya against Junmar tsaka yung import. 4 of 8 from 3-point shooting, Troy Rosario. So, lagi naman talaga, yun stretch big talaga si Troy. Tsaka, ang napansin ko, lumaki talaga Ginebra kumpara sa the last time they faced San Miguel nung playoffs, di ba? Nung last conference. Nung last conference lang. Kasi si Brownlee, si Japet lang. Pag wala si Japet, si Brownlee ang nagsasentro. Although kanina, nakita ko, binabantayan din niya si Junmar. Si Brownlee binabantayan si Fajardo. Pero, pag nandiyan si Troy, parang ang laking ginhawa para kay Brownlee, Brad, na pwede mong, ang starting lineup, 3 ang natural position si Brownlee, 4 si Troy, tapos sentro si Japet. So, kahit wala pa si Isago, ang laki na ulit ng Ginebra, no? It makes, yung presence si Rosario, it makes the other guys na bumalik sila dun sa sang posisyon sila komportable. Like, di ba si Japet,
Sesento sa nung last conference. Oo. So, pwede siya mag-4 or vice versa siya ni Troy. Yun, Brownlee, balik siya sa 3, 4. 3-4. Parang interchangeable. Ito, sa segue ko na. Mm. Bumalik si Jamie Yun, Malonzo. yun pala yung next question ko na mas malaki palalo sila. Yun nga, 3-4 si Jamie. So, yun. Tanong mo nga si coach, 'di ba, na coach Tim na tinanong mo kung maglalaro na ba si Maglalaro. Jamie. Kasi parang ang expected today dapat. Oo. Ganun Hindi, ba kasi, inactivate ng Ginebra si Jamie for Jeremiah Gray. So, Okay. syempre, pag isipin natin, pag inactivate si Jamie, malalaro yan. Pero at least kung maglalaro, minute restriction, just to kumbaga ma-break in lang si Jamie. But before the game, wala, naka straight clothes si Jamie Malonzo. And yun nga, inas natin si Coach Tim, if lalaro na ba next game si Jamie. Predictably, answer ni Coach Tim, hindi pa sigurado dahil nakadepende din sa conditioning ni Jamie, yung readiness niya sa readiness niya to play, and ayaw din nila madalhin si Jamie because Tama naman. we all know what happened sa kanya nung paano yung injury niya, very freak nung injury niya. Yung last season sa Philippine Cup, yung last second, sundumang, and then nadulas. So, very careful lang Ginebra ngayon kung paano nila ipipit in ulit si Jamie, lalo na bagong lineup tong Ginebra. Ito pa yung isang adjustment ni Jamie. Yung kasi nung uli, diyan pa si Christian. So ngayon, may bago sila Stephen Holt. Then sila ba to? Yan, Troy Rosario. Then mapapamilyas ka ulit kay Brownlee. Then, before hindi si Brownlee import. And then diyan pa si RJ Barrientos. So, adjustment period for Jamie. Pero cleared na ha. Sa ating mga viewers, cleared to play na si Jamie. So, siguro kay Coach Tim na rin, baka kinausap niya si Jamie na kung ready ka na ba. Malamang siguro si Jamie gusto na niya maglaro. Pero bas iniingatan lang ni Coach Tim. And they have the luxury to do that dahil may Troy Rosario ka. So, hindi kailangan magmadali ni Jamie para bumalik. And mas nakakatakot, Brad, ang Ginebra pag bumalik niyan. So, yun, Ginebra cruising to a 93-81 win. Parang rare yun against San Miguel na ang minutes, biggest lead ng Ginebra, 20 points. And feeling ko most of the way, lamang Ginebra. So, in the other game, first game, Meralco winning against Eastern, 88-83. But yun nga, good doubleheader again to start the conference. Maganda yung start doubleheader 2025. To start 2025 for the PBA Commissioner's Cup. Final word. Di ba natin pag-uusapan yung sige, quick lang. Meralco, sa first game. Sige, first game ng Meralco. Akil Mitchell, gusto ko yung 31 points, 14 rebounds, 7 steals, Brad, and 5 assists. Yung performance sa kanina, yun yung Akil Mitchell na unang nagpakita nung ESL. Parang ganun na ganun yung performance niya. And pati yung first game niya sa Commissioner's Cup, just unfortunate lang talaga na yung na-injured siya against Rain or Shine na medyo kailangan niya mag-recover, kailangan niya mag-mask. Medyo na-atas si Mitchell Tsaka medyo nagulo yung Meralco nun. Nga. Na dahil sa injury niya, kailangan lagi si Kennedy, tapos injured pa yung locals ng Meralco. Medyo naging ipi sila before the end of the year Talo sa Blackwater, sa ESL, lamang sila. Talo pa sila sa Busan na kung nanalo sila, baka sobrang laki ng chance sila mag-Final Four. Then, Christmas game, wala silang answer kay Heading, kina Baltasar, Arana, and the rest of Converge team.
So, maganda naman ngayon sa Meralco, nagbalikan na yung mga sila Brandon Bates, si Cancino, inactivate. Oo. Almasan. Almasan pa pala, Mm. inactivate na rin. So, this week, medyo busy rin sila eh. Kung matawid din nila to, maybe, kung pag-uusapan yung title sa mga contenders, lalagyan natin Meralco. Oo. Peaking at the right time ang Meralco, Brad. Tapos, yun nga, gaya ng Hinebra na medyo naging healthy na rin ang Meralco. So, and yun, the 2 conferences ago lang yung first championship nila. So, lalagay mo talaga sila sa contenders. And, ano na to, battle-tested team na tong Meralco. Tsaka, yung chemistry nila, ng locals nila, at least. And beating a foreign team. Yan, oo nga pala. Na Eastern. Na alam natin yung quality nila. Galing import, din, inside out. Blankly, si Kobe lang medyo slowly Naging mas aggressive si Kobe lang lately. Kasi start the conference, siya eh. Hindi to yung Kobe lang nung Bay Area eh. Recently, parang nag-step up siya eh. Also, Glenn Yang, capable point guard. And yung malaki nila si Raymond Chow. Isa pang Raymond ba? Ramon to eh. Raymond ng pronunciation. So, it was still lost for Eastern, but nasa usapan pa rin sila na parang kumbaga sa quarterfinals, isa sila sa mga team na iwasan mo din. Okay. Anong records na nila? Meralco Eastern? 4-2. 4-2 Meralco. Eastern is 6-3. Mataas pa ng Eastern. Tsaka, percentage-wise, pareho sila. okay. 66%, 67%. Tsaka yun nga, gaya na sabi mo, yung Eastern, dapat as a guest team, dapat ang goal mo, mag-finals man lang, di ba? Para to spice up the tournament. Kasi naman, pag ang PBA pa nag-invite ng guest team, gusto nila talaga, hindi naman yung... Hindi mapapahiya. Oo. Di ba? So, yun. Yun. So, again, good way to start 2025. Final word, Brad. Well, at least tong, for us, sa mga nagtatrabaho sa amin, kaming nagtatrabaho, shake off na namin kahit paano yung holiday blues ba tawag nila. Pwede. Holidays, So, looking forward kami na to work again, to cover the games. And ito na, yung January na to, dito na yung push sa playoffs. So, we're looking forward to the games, whether 50 lang nanonood or puno yung venue. I think we're gonna expect some exciting games. Expecting blowouts din, di ba? Oo nga eh. Hindi mo maiwasan eh. Minsan, but I think sa dulo, magkakaroon naming exciting games. Yun lang. Basta abangan nyo lang. Abangan nyo ang mga upcoming games sa PBA. Dahil after nun, Gilas na eh, no? Gilas, bale, ang alam ko, magka-quarter finals muna, then magbe-break yata for the FIBA window. Okay. Kasi okay. Mid to late February yung last window eh. Okay. Tsaka babiyahe sila eh. Away. Both games away. Okay, so yun. Basketball is life pa rin. So, balik na ang basketball sa 2025 sa Pilipinas. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanood. On behalf of my partner, Jonas Terrados. Follow nyo sa subscribe kayo sa kanyang YouTube. Ako po si Carlos Sacamos. Salamat po sa nanood ng isa na namang episode ng Scribe Stand. Maraming salamat at ingat po tayo lahat. Happy New Year! Happy New Year!